6 na buwan na akong buntis noon. Ang asawa kong si Mark ay nasa Maynila. Sabado at Linggo lang siyang umuuwi. Minsan hindi pa makauwi dahil nagtitipid. Ako naman ay nasa probinsya sa bahay ng nanay at tatay ko. Hindi ako maaaring sumama sa asawa ko sa Maynila. Gasto sa rerentahang bahay. Kaya pinili na lang namin na magkalayo kami. Alaga ako ng nanay at tatay ko. Palibhasa ay solong anak lang ako. Unang apo nila ito kaya gano'n na lang ang pag-aalaga at pag-iingat nila sa akin. Sa liblib lang na lugar kami nakatira, malayo sa kabayanan at hiwa-hiwalay ang mga kabahayan. Ang tatay ko ay isang magsasaka. Ang nanay ko naman ay sa bayan nagtatrabaho sa isang grocery store. Kaya karaniwan ay naiiwan nila akong mag-isa sa bahay. Pero kahit gano'n ay nakakatiyak sila sa mga pangangailangan ko bago sila umalis. Paminsan-minsan din naman ay umuwi ang tatay tuwing tanghali para magtanghalian at para tingnan ang aking kalagayan. Tuwing umaga pag wala na ang aking mga magulang ay naglalakad-lakad ako malapit sa aming tahanan. Kailangan daw yun para hindi ako mahirapan manganak. Masaya lang akong nagmamasyal at sumasagap ng sariwang hangin. At sa araw-araw kong paglalakad, laging napupukaw ang aking pansin sa matandang laging nakatayo sa tabi ng daan. Walang kabahayan kung saan siya nakatayo. Hindi pamilyar ang mukha ng matandang yon. At sa tuwing nakikita ko siya, laging nakangisi ito. At napapansin kong iba ang tingin nito sa akin. Malalim ang mga mata nito at maitim ang baba ng mata. Hindi kahabaan ang buhok na medyo may puti-puti na. Kulubot na ang muka at nakaitim na damit. Palagi lang siyang ganon. Hindi naman ako natakot dahil iniisip ko na taga doon lang din ito sa amin. At wala naman din siyang ibang ginagawa sa tuwing nakikita niya ako. Nakwento ko ito kila nanay at tatay. Kaya naman hindi na muna nila ako pinayagan na lumabas mag-isa para na din daw yon sa aking proteksyon at kaligtasan. Pwede naman daw nila akong samahan kapag Sabado at Linggo dahil wala silang trabaho. Isang tanghali habang hinihintay ko ang aking tatay na dumating, nakaupo lang ako noon sa balkonahe namin. Nang maya-maya ay nakaamoy ako ng isang hindi kaaya-ayang amoy. Mabaho, parang amoy bulok na hindi ko mawari kung ano. Nang mapalingon ako sa di kalayuan, ay nagulat ako dahil andon ang matandang babae. Nakatingin ito sa bahay namin at maya-maya ay nakaramdam ako na para na akong nasusuka. Kaya dali-dali akong tumakbo sa may lababo para dumuwal. Sunod noon ay nakaramdam na din ako ng pagsakit ng tiyan. Hinahaplos-haplos ko ang tiyan ko. Lumabas ulit ako sa balkonahe namin at laking gulat ko dahil ang matanda ay nasa malapit na ng bakuran namin. Nawiwirduhan ako noon sa matanda dahil nung lumapit ito ay mas lalong lumakas ang mabahong amoy. Hindi na maganda ang pakiramdam ko noon, kaya naman nagmadali akong pumasok sa loob at inilak ko ang pinto at bintana. Umupo ako noon habang hawak ang tiyan ko na patuloy pa ring sumasakit. Umiyak ako noon dahil nakaramdam ako ng takot dahil sa matanda na nasa labas. Nang maya-maya ay may kumatok. Agad ko namang sinilip sa may bintana. Si tatay. "Bakit katanghaliang tapat ay nagsasara ka ng pinto?" Tanong niya sa akin. "Tay, may matandang babae po sa labas.
Bigla po akong nakaamoy ng mabaho at nagsimulang sumakit ang aking tiyan. Nagsimulang mag-alala ang tatay noon at muling lumabas para tingnan kung meron ngang matandang babae sa labas. Ngunit hindi niya din ito nakita. Napaisip na din ang tatay na baka may aswang daw na umaaligid. Kaya hihingi daw siya ng tulong sa kakilala niyang albularyo. Hindi ko hinayaang umalis ang tatay noon dahil na din sa takot ko. Kaya hindi na din bumalik sa sakahan ng tatay at binantayan na lang ako buong araw. Umayos na din ang pakiramdam ko noon. Lintik na aswang yun. Katanghali ang tapat. Ang lakas ng loob mang aswang. Humanda siya sa susunod na pagbalik niya dito. Ako mismo ang tatapos sa kanya. Wika ni tatay. Hapon na noon at dumating na ang nanay. Nakwento ni tatay ang nangyari kanina sa akin. Kaya naman grabe din ang pag-aalala ng nanay ko. Bukas na bukas daw ay sasamahan niya muna ako sa bahay at si tatay naman ay maghahanap ng albularyo para makahingi ng tulong. Kinagabihan habang mahimbing ang tulog ko, bigla akong naalimpungatan dahil napansin ko na wala sa higaan nila ang nanay at ang tatay. Bumangon ako at nakita ko sila na andun sila sa may bintana at nakasilip. Napalingon sa akin ang nanay, sabay senyas ng daliri na huwag daw akong maingay. Lumapit ako sa kanila. Totoo nga, may aswang. May bisita tayong aswang. Bulong ni nanay. Natakot ako noon at napahawak sa tiyan. Tumabi ako sa kanila ni tatay at napasilip na din ako sa bintana. Nung unang lingon ko ay wala akong maaninag dahil sa dilim ng paligid. Tanging naririnig ko lamang noon parang may baboy damo. Parang mga hayop. May nakita kaming malaking hayop sa labas. Hindi ordinaryo ang laki noon kumpara sa isang normal na hayop. Wika ni tatay. Tay, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Hanggat nasa loob tayo ng bahay ay hindi makakalapit ang aswang. Dahil bago matulog kanina ay nagsaboy ako ng asin sa buong bahay. Sa sala na kami nagdesisyon na matulog noon habang ang tatay ay buong magdamag kaming binantayan ni nanay. Kinabukasan pagising namin ay agad na kwento ng tatay na ang babaeng matanda nga ang aswang. Kitang-kita daw ng tatay ang pagbabagong anyo nito. Nagmatsyag lang ang tatay buong gabi. Kaya hindi din nakapasok ang aswang sa bakura namin dahil alam nito na meron pang gising. Agad umalis ang tatay para ipagbigay alam ito sa mga kapitbahay at para na din masundo ang kakilala niyang albularyo. Hindi pumasok ang nanay sa trabaho noon kaya kampante din ako. Dumaan ang mga oras, may naamoy na naman akong mabaho. Ibig sabihin ay nasa paligid lang ang aswang. Akala siguro nito ay mag-isa lang ako sa bahay. Lumabas ako at laking gulat ko. Nakapasok na ang matandang babae sa loob ng bakura namin. Nasa labas na ito ng balkonahe. Halos matumba ako noon sa takot. Namumula pa ang mata ng matanda at nanlilisik na nakatingin sa akin. Naglalaway pa ito. Napahiyaw na ako noon at dali-daling lumabas si nanay. Hinagisan niya ito ng pagkarami-raming asin. Leche kang aswang ka. Ano ko pa talaga ang pupunteryahin mo? Lumayas ka dito. Wika ni nanay. Kinuha pa ng nanay ang itak at winasiwas ito sa matanda.
habang dali-dali namang tumakbo ito palabas ng bakuran namin. Kung wala ang nanay, malamang ay nalapa na kami ng anak ko ng aswang na yon. Wala talaga itong pinipiling oras. Akala ko noon ay gabi lang lumalabas ang mga aswang. Kahit pala tanghali ay kaya nilang magpagala-gala para lang makapangbiktima. Alas 2 na ng hapon nakauwi ang tatay kasama ang albularyo na si Mang Kanor. Siguro dahil sa nangyaring pagbisita ng aswang ay mamamalagi muna sa bahay ang albularyo. Nabanggit nito na ang matandang aswang na yon ay taga-kabilang barangay na minsan na din daw niyang nakalaban. Hindi niya ito natalo noon at nakatakas. Kaya ngayon ay andito naman sa baryo namin namumurwisyo. Nabanggit namin na bumisita ulit ang aswang katanghaliang tapat. Walang takot na nakapasok pa sa bakura namin. Berbalang ang tawag sa aswang na ganon. Kaya nitong umatake kahit na maliwanag. Normal na tao sa araw, pero sobrang brutal pagdating ng gabi. Hindi nila kailangan ng dilim para umatake. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan natin. Wika ni Mang Kanor. Dumating ang hating gabi nang magising kami sa malakas na kalabog sa bubong. Ayan na siya, wika ni Mang Kanor. Agad-agad ay hinanda niya ang kanyang mga gamit. Naglabas ng mga bote ng langis na may dasal, buntot pagi, asin at mga itak. Huwag kayong lalabas. Bantayan ninyo ang buntis. Lumabas na si Mang Kanor, bit-bit ang isang buntot pagi. Sinisilip na lang siya ni tatay sa may bintana, habang kami naman ay nagtatago lang ng nanay sa isang sulok. Rinig namin ang mga kalabog. Meron sa bubong, sa gilid ng bahay, sa harap. Parang may humahangos, isang hayop. Nang maya-maya ay nagulat kami dahil lumabas ang tatay, bit-bit ang itak niya. Mukhang kailangan ni Kanor ng tulong. Sandali lang, tutulungan ko lang siya. Ilak niyo ang mga pinto. Nagmadaling tumakbo si nanay para ilak ang pinto. Rinig pa din namin na parang may kinakatay na baboy sa labas. Mga angil ng isang nilalang. Ilang minuto ring tumagal na ganon. Ilang segundo ang lumipas ay tumahimik na. Kumatok ang tatay. Punong-puno ng dugo ang kanyang katawan. Nagtagumpay siyang tulungan si Mang Kanor laban sa aswang. Kanor, muntik ka na dun ah. Mabuti at nakatakbo ako agad para tulungan ka. Wika ni tatay. Maraming salamat. Sadyang may kalakasan ng aswang na ito. Pero ganun pa man, ay wala na kayong aalalahanin. Dahil tapos na. Wala na ang aswang. Sagot naman ni Mang Kanor. Lumabas kami ni nanay at doon ay nakita naming nakahandusay ang isang matandang babae. May pakpak at may mahabang pangil. Nakahinga na ako ng maluwag dahil natubis na ang kinakatakutan naming aswang. Laking pasasalamat namin talaga kay Mang Kanor. Ako na ang bahala sa katawan ng halimaw na to. Wika ni Mang Kanor. Binalot niya ito at dadalhin sa gubat para sunugin. At bago umalis ang albularyo ay nag-iwan din ito ng mga proteksyon para hindi na ako malapitan ng aswang na magtatangka pa sa akin. Isa itong nakakatakot na karanasan para sa akin at sa mga magulang ko.
Hindi ko akalain na mararanasan ko din ito katulad ng iba. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa nanay at tatay ko dahil hindi nila hinayaan na mapahamak ako, pati ang bata sa tiyan ko. Ngayon ay 8 taon na ang anak ko. Masigla, mabait at magandang bata. Naipanganak ko siyang maayos noon at ligtas dahil wala na ang bisita naming aswang.